So hello guys, and for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano tayo mag-email sa mga company and sa mga government agencies kapag especially ginagamit natin yung email natin para maiparating natin yung ating mensahe sa kanila. So yun usually yung ginagamit para maging professional yung message natin. So kung makikita nyo ngayon sa screen nyo is meron tayong email dito na nakalagay dyan. And then, kung cellphone yung gamit nyo, actually cellphone yung gamit natin. So, ganyan yung magiging itsura ng email. So, after that, sa pinakailalim, meron tayong makikitang compose. So, i-click lang natin yung compose dyan. And then, after natin maklik yung compose, siyempre lalabas yung email natin dyan. And then, kung yung makikita dyan, meron siya nakalagay na to, subject, and compose email. So, dyan guys, ilalagay nyo lang dyan sa to yung email address ng papadalhan ninyo. Like for example, sa mga government agency, may complain kayo, mga ganyan. So, paano nga ba tayo mag-complain? So, ganyan. No? So, dito ituturo ko sa inyo kung paano yung process, no? Sa complain muna tayo. So, by the next video, ituturo ko din sa inyo yung ibang mga process at saka mga compose mail natin na pwedeng makatulong sa inyo. So, itong ating email ngayon na gagawin is para tayo mag-complain sa government agency. Like for example, sa mga municipal, mga ganyan, mga matataas na gobyerno like sa mga basta iba't ibang government agency na kung saan like sa hospital, sa mga Department of Foreign Affairs, mga ganyan. Iba-iba, no? Kasi iba-ibang departamento yon. So, hindi lang yan sa about sa government, so especially sa ibang private sectors din. So, like for example, meron na kayong email. So, mag-research lang kayo kung ano yung email na papadalhan ninyo or sa ang complaint. So, i-research nyo lang yon. Possible makita yan sa mga official websites nila. So, dito sa 2, ilalagay lang natin, for example, meron na kayong email dyan. So, sa isang email ka pala, is pwede ninyong pagsabay-sabayin yon with the same email, with the same message, no? So, sa email na yan, ilalagay nyo ng multiple email. So, pwede kayo mag-input dyan ng multiple email na sabay-sabay silang magsisend dun sa email na yon. So, for example, meron na kayong email, no? Juan de la Cruz, for example, si Juan de la Cruz, Juan de la Cruz Municipal Hall, for example. May complaint kayo sa Municipal Hall at gmail.com. So, for example, yan yung email nyo na na-input nyo na. So, i-click nyo lang yan and then mag-input pa kayo ng another email na gusto pa ninyo na meron pa kayo o kung saan nyo pa ipaparating yung complaint ninyo. So, after that, guys, kapag ka na-input nyo na lahat yung email na nakalagay dyan, punta naman kayo dito sa may subject. So, ano po ba yung subject? So, ito yung, for example, ano yung nilalaman ng mensahe na yon. So, for example, is ang subject mo dito is complain to government agencies like for example sa hospital, no, or sa sa tawag dito sa munisipyo or sa barangay, so mga ganyan. So lagay lang natin dito like for example complain to municipal hall kung sa munisipyo yung complain ninyo, or complain to, for example, ang name niya is government agencies to hospitals, mga ganyan. Hospital. So, ilagay nyo lang dito, space, tapos hospital name. Lagay nyo yung hospital name kung alam ninyo. So, after that, no, is dito na tayo sa compose mail. Sa unang-unang compose mail na gagawin natin kapag gumagawa tayo ng formal mail, is ilimput natin dito yung greetings or date. Yung date hindi na pala kailangan kasi lalabas naman yan. So, kailangan dito is yung formal greetings. Like, for example, kung mas preferred mo yung Tagalog or English or in English, no? For example, good afternoon, ma'am, sir, kasi hindi mo naman kilala kung sino yung papadalhan ng message, department naman yan. So, ma'am, sir, then, yung quit niya, and then sa ilalim, mag-space ka lang. So, dito na ka na magkikwento kung ano yung nais mong iparating. So, nais ko po sanang idulog sa inyo ang aming, halimbawa, yung gripo ninyo or electricity ninyo, no? Yung aming kuryente dito. Tapos, isasaan nyo lang kung ano yan. Siyempre, make sure lang
na kumpleto yan, no, yung detalye. Like for example, ang kaming kuryente dito ay natumba ng poste, natumba, no? So, noong ilalagay nyo yung date kung kailan siya nangyari. Like for example, March 10, 2024 or yan, March 10, 2024. Anong time? Kung alam niyo yung time, estimated time po. Estimated time around 10 a.m. mga ganyan. Then, dadiretso na yung kwento. Then, kapag pinakadulo, after that, sa pinakadulo, maglalagay na kayo na, umaasa po ako na mabibigyan ng, halimbawa, yun, action ang aming inilalapit sa inyo. So, ganun lang, no? And then, thank you. Lagay mo yung thank you. Magpasalamat ka, siyempre. After that, guys, kapag natapos nyo na yan, kung mayroon kayong attachment, nung picturean ninyo, for example, yung kuryente nyo natumba, yung poste dyan, i-attach nyo lang siya dyan. So, dito sa pinakataas, kung makikita ninyo, yung yan, yung parang letter E na yan. So, i-attach mo lang dyan, click mo lang yung picture. And then, meron tayong parang arrow dyan na kulay blue. Kapag ka-send mo na, i-double check nyo, yan na yung arrow na kulay blue. So, magsa-successful yan. Makikita ninyo na naging successful siya. Punta kayo doon sa send email. So, ganun lang po kadali ang pagpa-file ng email at pagme-message kung meron kayong mga concern or meron kayong dapat padalhan ng mga mails ninyo. Yun lang. And don't forget to like, follow, and share.